Isang gabi, sa isang liblib na bayan, may isang batang magkaibigan, sina Ana at Carlo, na nagpunta sa isang lumang kubo sa kagubatan. Ayon sa mga matatanda, ang kubo na iyon ay may sumpa. Matagal nang abandona at halos wala nang makapagsabi kung sino ang nagmamay-ari. Si Ana, matapang at curious, ay inanyayahan si Carlo na sumama sa kanya upang tuklasin ang kubo, kahit na maraming babala mula sa kanilang mga magulang. Wala namang masama, sabi ni Ana. Baka kwento lang ng matatanda ito. Pagdating nila sa kubo, agad nilang naramdaman ang kakaibang malamig na hangin na dumaan, kaya't para bang may isang presensya sa paligid nila. Pero hindi sila nagpatinag. Lumakad sila papasok, bitin na bitin, sa mga misteryo na inaasahan nilang matutuklasan. Sa loob ng kubo, may isang luma at mabigat na salamin sa dingding, puno ng alikabok. Napansin ni Carlo na may mga kakaibang marka sa salamin. Hinawakan niya ito at bigla, parang may puwersang humatak sa kanya, para bang isang kamay ang nagsusubok mag-angat sa kanya papunta sa mismong salamin. "Carlo!" sigaw ni Ana, ngunit ang salamin ay nagsimulang mag-ambon ng malamig na usok na parang usok mula sa isang lumang apoy. Sa loob ng usok, may isang anino na unti-unting nagiging malinaw. Isang babaeng may puting damit, ang mukha ay malabo at walang mga mata. Ang katawan nito ay nakabitin, parang hindi buhay. Hindi makagalaw si Carlo. Tanging ang kanyang mata lang ang nagalaw. At siya'y tinanong ng babae, "Bakit kayo nandito?" Kami po, naghahanap lang po." Stammering na sagot ni Carlo, nanginginig sa takot. Bumangon ang babae at naglakad papalapit sa kanila. "Kung gusto niyong mabuhay, kailangan niyo akong tulungan," sabi ng babae. Ang tinig ay parang mga bulong mula sa isang libing. Naghanap sila ng paraan para makatakas, pero bago pa man sila makalabas, ang pinto ay sumara ng mag-isa. "Magkasama kayong mamamatay kung hindi niyo ako tutulungan," sabi ng babae, habang ang mga mata niya ay nagliliwanag. Bigla na lang, ang kubo ay napuno ng mga naririnig na kaluskos at mga yapak mula sa paligid. Napansinin nila na ang bawat pader ng kubo ay may mga mata na nakatingin sa kanila. Naghihintay na sila'y sumuko, habang ang takot ay bumabalot sa kanila na pagtanto nila, ang kubo pala ay hindi isang ordinaryong lugar. Ito'y isang silid ng mga kaluluwa na naghahanap ng bagong tagapagligtas. At wala ni isa man sa mga dumating ay nakalabas ng buhay. Huwag mong hayaang mangyari ito sa iyo. Mag-ingat sa mga lugar na iniwasan ng iba. May mga kwentong hindi dapat tuklasin at may mga lihim na mas mabuting manatili sa dilim. Kung natatakot ka, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng kababalaghan. Huwag kalimutan i-share ang kwento na ito sa mga kaibigan mo at mag-comment kung gusto mong marinig pa ang iba pang mga kwento ng kaluluwa. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod.